Sa ibang balita, inararo ng 14-wheeler truck ang isang karinderya sa Antipolo City kaninang hapon. Ito ang nasugatan kabilang ng driver at pahinante ng truck. Sa paunang investigasyon, nawalan daw ng preno ang truck na may kargang mga marmol. Live mula sa Antipolo City, may report si Chino Gaston. Chino. Ivan, di bababa sa 7 tao ang nasugatan matapos mawalan nga ng kontrol itong truck na nakikita nyo sa aking likuran na siyang kumayod sa isang karinderya bago tuluyang sumadsad dito sa pader, dito sa barangay Mambungan sa Antipolo City. Kinayod ng truck na ito ang isang karinderya sa tabing kalsada dakong 2:00 ng hapon sa Antipolo City. Sugatan ng may-ari ng karinderya na si Alicia Sapiano at anak na sina Jake, RJ at isang batang kinilalang si Gabriel Dakulayan, 2 taong gulang. Mabilis ang takbo nito. Mabilis po, sir. Kasi po, sa tataas pa lang daw po, sir. Wala na pong ano yan. Wala na po ng kontrol eh. Dahil sumabog po yung gulong niya sa harap. Nakilala naman ang sugatang driver ng truck na si Gilbert Layasan at ang mga pahinante niya sugatan din na sina Janjan Mabunga at Rene Boy Tambong. Nabangga din ng truck ang isang SUV na naitulak din sa tabing kalsada dahil sa lakas na pagkakasalpok. Sa kabutiang palad, ligtas naman ang driver at mga pasahero ng SUV. Ayon sa mga opisyal ng Antipolo City, nawalan daw ng preno ang truck. Puno ang truck ng mga marble slabs at iba pang construction materials. Kasulukuyang ginagamot ang mga sugatan sa Amang Rodriguez Hospital sa lungsod ng Marikina. Yung 4, maayos naman. At yung driver na na-extricate namin, may mga possible fracture sa paa. At yung isa na may-ari ng tindahan, may mga possible head injury. Evan, yung live na nakikita nyo ngayon sa inyong mga video screen, ito yung huling kurbada ng bahagi ng Sumulong Highway kung saan nga nag-overshoot itong sasakyan o itong 14-wheeler truck na nandito ngayon, na aksidente na nakikita nyo sa aking likuran. At kung familiar ka dito, Ivan, sa bahagi na ito ng Sumulong Highway, ay medyo mahaba talaga itong bahagi ng palusong ng highway. At ayon nga sa mga barangay officials dito, marami na talagang mga sasakyan ang naaksidente dito dahil medyo nakalilito daw or medyo nalilito yung mga tao na bumabaybay sa bahaging ito dahil sa tuktok pa lang ay babad na masyado yung preno ng mga sasakyan. Kaya pagdating dito sa lugar kung saan na-aksidente nga itong truck sa aking likuran, ay napakahina na at hindi na kumakagat ang preno. Lalong-lalo na kapag malalaking truck ang pinag-uusapan na siya namang napakaraming karga at pagdating dito ay overheated na yung brakes kaya sinasabi nilang nawawalan nga ng preno. Kaya malamang sa hindi ay nagkakaroon ng aksidente at noong taong 2011 ay isang truck din ang nawalan ng kontrol dito kung saan 8 ang nasawi matapos itong kayurin itong mga kabahayan sa tabing kalsada. Ivan. Chino, sa paunang investigasyon nga nawalan daw ng preno at narinig ko dun sa isang na-interview mo kanina, pumutok yung gulong. Either way, mukhang maintenance problem din na mga truck yata ang kailangan tignan, lalo na yung mga dumaraan dyan on a regular basis dahil marami namang dumadaan dyan, hindi lahat nawawalan ng preno. Yes. Well, Ivan, tama ka, no? Yung maintenance sa isang bahagi, pero ang malaking problema daw talaga o madalas na problema dito sa mga iniimbestigang mga sasakyang na aaksidente dito sa bahaging ito ng Antipolo City ay kahit well-maintained yung sasakyan pero overloaded naman at medyo mahaba nga na nabanggit ko kanina yung palusong na bahagi nitong kalsada. Pagdating nila dito at masyado nilang binababad ang kanilang mga brakes para makontrol din yung speed ng mga kanilang mga trucks na napakabigat ng mga karga ay alam naman natin kapag overheated na itong mga brakes ng kahit well-maintained na sasakyan ay nagfe-fade at tuluyang nawawala. Lalo na kapag medyo mabigat talaga ang karga mo ay kahit anong lakas ng preno kapag overheated na itong mga brakes lalo na ng mga truck ay mawawalan talaga. Kaya ang kanilang report dito batay sa kanilang pakikipag-usap dito sa driver bago siya dinala sa hospital ay hindi na daw talaga kumakagat ang kanyang preno kaya't nawalan siya ng kontrol at mabuti na lang ay hindi masyadong matao yung lugar kung saan sumadsad o tuluyang sumadsad itong na-aksidenteng truck. Ivan. Chino, nabanggit mo rin, pamilyar tayo sa terrain ng Antipolo, yan particular sa Sumulong Highway. Sapat ba yung mga warning signs dyan? Kasi sa pagkakaalala ko tuwing dumaraan ako dyan, wala silang masyado mga warning signs. I can cite for example yung Marcos Highway. May mga nakalagay pa doon, shift to low gear. Precisely dahil ayaw nilang i-overload mo yung brakes at posibleng magkaroon ng failure at some point. Yes.
Iban meron ditong mga signs, no? Yung parang slow down, apply brakes, pero hindi ito siguro nakalagay ng napakarami, no? Kaya isa rin siguro ito sa paalala sa ating mga truck drivers at ating mga motorista na dumaraan dito, lalo na sa mga palusong na mga bahagi ng mga kalsada, no? Yung mga highway na dinadaan nating medyo mataas yung incline, ay alalahanin natin na yung brakes natin ay hindi naman talaga totally foolproof yan, no? Kapag nag-overheat yan, dapat intindihin na kahit wala pang mga signs na magfe-fail talaga yan pag nag-overheated na o masyado ng mainit at lalong-lalo na kapag napaka-bigat ng iyong karga. In the case na nangyari dito sa truck na ito, na sinasabi ang karga ay marmol at iba pang mga construction equipment. Panghuli, Chino, ano ang liability ng may-ari ng truck na yan o yung driver kahit nagpapagaling pa ngayon? Kasi may nasaktan, may naperwisyong property. Ang sinasabi ng mga opisyal ng Antipolo City na nakausap natin dito ay malamang sa hindi, kakasuhan ito ng reckless imprudence resulting to multiple physical injuries. Siyempre, damage to property na rin dahil may nasira itong karinderya. At wag naman sana, pero inaantabayan na natin kasi 2 sa mga nasugatan, sa 7 sugatan, ay nasa critical na kondisyon. Wag naman sana, pero, well, ma-upgrade yung kasong pwedeng kaharapin itong driver at pati na rin yung operator ng truck kapag maging masama ang lagay nitong 2 biktima na nasa critical na kondisyon sa Amang Rodriguez Hospital sa lungsod ng Marikina. Chino Gaston, maraming salamat.